Ang bawat hibla ng tela sa ilalim ng kama ay tila nagiging tinik. Bawat hibla ng aking buhok ay tumatayo sa takot at lamig. Hindi ako makahinga. Ang amoy ng pabango niya, na dapat ay pamilyar at nakakapanatag, ay biglang naging simbolo ng kataksilan. Ramdam ko ang bawat pintig ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Bakit ako narito? Bakit ko kailangang marinig ang bawat bulong, bawat halakhak, bawat tunog na nagmumula sa itaas? Isang oras na akong nakakubli, pinipilit paniwalaan na ang aking hinala ay gawa-gawa lamang ng aking isip. Ngunit habang tumatagal ang bawat sandali, unti-unting nagiging malinaw ang masakit na katotohanan, ang mga tinig, ang pagtawa ng isang babae, at ang tinig niya, ang tinig ng asawa ko, si Alexis. Mahal, sigurado ka bang walang makakarinig? Rinig kong tanong ng babae. Parang bombang sumabog sa aking tenga. Hindi ito ang boses ko. Hindi ito ang boses ng babaeng dapat ay kasama niya sa kama. Ang boses na yon, pamilyar. Sobrang pamilyar. Parang may pumilipit sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw, umiyak, kumawala sa aking pinagtataguan. Ngunit nanatili akong nakaupo, nakasiksik, nagbabaka sakaling isang masamang panaginip lang ang lahat. Huwag kang mag-alala, walang makakarinig, sagot ni Alexis, puno ng kumpiyansa, puno ng pagtataksil. Nasa bahay pa yon ng kaibigan niya. Ang pangungusap na yon ay parang patalim na dahan-dahang bumaon sa aking puso. Kaibigan? Si Clara. Si Clara ang aking matalik na kaibigan. Ang babaeng pinagkakatiwalaan ko ng higit pa sa sarili ko. Siya? Hindi. Hindi maaari. Isang matinding pagkabulag ang bumalot sa akin. Paano ako naging ganito katanga? Naramdaman ko ang malamig na pagpatak ng luha sa aking pisngi. Ngunit hindi ko magawang maglabas ng tinig. Pilit kong pinipigilan ang bawat hikbi. Ang takot na marinig nila ako ay mas matindi kaysa sa sakit na nararamdaman ko. Naghalo-halo ang galit, sakit, at pagkabigla. Gusto kong bumangon at harapin sila. Tanungin kung bakit. Bakit nila nagawa sa akin ito? Ngunit paralisado ako. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking mga binti ay nanghihina. Para akong isang estatwa sa ilalim ng kama, saksi sa isang trahedyang hindi ko inaasahan. Ang amoy ng kanyang pabango, na ngayon ay may halong pabango ng iba, ay nagpapahirap sa bawat paghinga ko. Narinig ko ang mahihinang pagtawa ni Clara. Hindi ko akalain na ang tawa na yon, na dating nagdudulot sa akin ng saya, ay magiging sanhi ng matinding sakit. Narinig ko ang kanyang mga salita na sinasabi niya kay Alexis ang mga bagay na dapat ay sa akin niya lang sinasabi. Ang mga matatamis na salita na dati binubulong niya sa aking tenga. Mahal, paano na lang kung malaman niya? Rinig kong tanong ni Clara. Hayaan mo siya. Hindi naman siya nagbibigay ng anak. Ano pa ang silbi niya? Walang pakialam na sagot ni Alexis. Doon ako tuluyang nawasak. Hindi lang ang pagtataksil ang sumakit, kundi ang mga salitang iyon. Ang bawat pangungusap niya ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Ang aking matagal ng takot at insecurity tungkol sa aking kakayahang maging ina ay ginamit niya laban sa akin. Ito ang pinakamasakit na bagay na sinabi niya. Mas masakit pa kaysa sa pagtataksil. Napakasakit. Napakabigat. Hindi ko na kaya pang manatili doon. Kailangan kong umalis. Ngayon na. Dahan-dahan, sa bawat paghigpit ng aking hininga, iginapang ko ang aking sarili palabas mula sa ilalim ng kama. Ang bawat ingay na nagmumula sa akin ay pinilit kong pigilin. Naglakad ako ng tahimik, dahan-dahan, patungo sa pintuan ng aming silid. Ang aking mga mata ay basa ng luha, ngunit hindi ko man lang alam kung paano ko nakikita ang daan. Kinuha ko ang isang maliit na bag na laging nakahanda sa ilalim ng kama, na naglalaman ng ilang mahahalagang dokumento at pera. Hindi ko alam kung bakit ko ito inihanda,
Ngunit tila ang aking subconscious ay matagal nang naghihinala. Isinuot ko ang aking sapatos ng tahimik. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Habang papalabas ako ng aming bahay, na minsan ay puno ng pagmamahalan at pangako, ngayon ay puno ng pagtataksil at kasinungalingan. Hindi ko mapigilan ang pagluha. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa basag na salamin. Hindi ko lumingon. Hindi ko na kayang lumingon pa. Nang makalabas ako ng gate, pakiramdam ko ay makakahinga na ako. Ngunit ang sakit ay mas matindi pa. Ang aking puso ay parang dinudurog. Tumakbo ako. Tumakbo ng walang direksyon hanggang sa maubusan ako ng hininga. Nakarating ako sa isang parke, umupo sa isang bench, at doon ko tuluyang ibinuhos ang lahat ng aking luha. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ang aking telepono. Nakita ko ang isang mensahe mula kay Alexis. "Mitch, nasaan ka? Bakit wala ka pa? Miss na kita, mahal." Napailing ako. Isang malaking kasinungalingan. Isang malaking panlilinlang. Habang ang aking mga luha ay patuloy na umaagos, biglang nag-ring ang aking telepono. Tumatawag si Alexis. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakatingin sa pangalan niya sa screen ng telepono. Si Alexis. Ang lalaking sumira sa akin. Ang lalaking minahal ko ng buong puso na tinuring kong mundo. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na tawagan ako na magkunwari na walang nangyari? Hindi ko sinagot. Hindi ko kaya. Ang bawat ring ng telepono ay parang hampas sa aking sugatang kaluluwa. Pinatay ko ang telepono at itinapon sa loob ng bag. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong matatag na pamilya na uuwian. Wala akong ibang matalik na kaibigan na masasandalan dahil ang nag-iisa ay nagtaksil sa akin. Naglakad ako ng walang direksyon. Ang bawat hakbang ay puno ng pagkabigo at kalungkutan. Paulit-ulit na naglalaro sa aking isip ang mga salita ni Alexis. Hindi naman siya nagbibigay ng anak. Ano pa ang silbi niya? Ilang araw ang lumipas na tila isang bangungot. Nagpalipas ako ng gabi sa isang motel at pilit na inaayos ang sarili. Nang araw na yon, matapos akong maglakas loob na buksan ang aking telepono, bumuhos ang mga text at tawag mula kay Alexis. Puro tanong, puro pagtataka kung bakit ako umalis. Walang bahid ng pagsisisi, walang bahid ng pag-amin. "Mitch, sumagot ka. Nasaan ka? Bakit ka umalis nang walang paalam? May problema ba?" Sunod-sunod niyang mensahe. Alam ko na. Text ko pabalik isang simpleng sagot na puno ng galit at sakit. Agad siyang tumawag. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Kailangan kong harapin siya. Kailangan kong malaman kung may kaunting hiya pa ba siyang natitira. "Mitch, saan ka ba galing? Alam mo bang nag-alala ako?" Boses niya, puno ng pagkukunwari. "Nag-alala? Talaga lang, Alexis?" Nanginig ang boses ko. "Nag-alala ka habang nakikipag-ugnayan ka sa ibang babae, sa sarili kong kaibigan, sa sarili nating kama?" Biglang natahimik siya sa kabilang linya. Ang katahimikan na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ang kanyang kumpirmasyon. "Hindi sa ganyan ang iniisip mo, Mitch." Simula niya, pilit na kumakawala. "Huwag ka nang magpaliwanag, Alexis. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang lahat. Sa ilalim ako ng kama. Sa ilalim ng kama ko nakita ang lahat ng panlilinlang ninyong dalawa." Sumabog ang aking galit. Ang mga luha ay muling umagos. At ang pinakamasakit, Alexis, ang sinabi mo. Ang sinabi mong wala akong silbi dahil hindi ako makapagbigay ng anak. Yan ba ang kapalit ng pagmamahal ko sa'yo? Ang ganyan kasakit na paninisi? Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. "Mitch, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Nainsulto lang ako. Bakit ba kasi hindi ka makapagbigay ng anak? Sabi ko na nga ba, yang problema mo sa puso noon. Tigilan mo." Putol ko. "Gagamitin mo pa ang sakit ko laban sa akin? Ginawa ko ang lahat, Alexis. Minahal kita ng sobra.
pero sinira mo ang lahat. Hindi na ako nakinig pa sa kanyang mga paliwanag. Sa galit at sakit, ibinaba ko ang telepono. Ang sumunod na araw ay puno ng paghaharap sa pagitan namin. Sa bawat pag-uusap, mas lalong lumalabas ang kanyang pagiging makasarili. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, ako pa ang sinisisi niya. Pinagdudahan niya ang bawat galaw ko, bawat desisyon ko. Nang dumating ang araw ng diborsyo, nagulantang ako nang makita ko si Clara na kasama ni Alexis. Hindi na siya nagtatago. Naglakad siya papalapit sa akin, may ngiti sa mga labi, at sinabing, "Mitch, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya, pero mahal ko si Alexis." "Wala kang hiya," sigaw ko, hindi na mapigilan ng galit. "Hayaan mo na, Mitch," kalmadong sabi ni Alexis. "Ito ang magandang desisyon para sa lahat. Pareho naman tayong hindi masaya. Lalo na't hindi mo ako mabibigyan ng anak." Ang mga salitang yon ay muling tumusok sa akin. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa isang labanan na hindi ko kailanman nanaisin. Ang kanyang mga abogado ay ginamit ang aking kawalan ng kakayahang magkaanak bilang pangunahing dahilan. Ang aking dating sakit sa puso noong bata pa, na minsan lang naman, ay ginamit nilang armas laban sa akin. Tila nilalabas nila ang lahat ng aking insecurities. Sa gitna ng mga pagtatalo, naroon si Clara, na nagkunwari pang nag-aalala sa akin, ngunit alam kong may masamang nangiti sa likod ng kanyang mga mata. Si Alexis ay tila isang estranghero na naghahanap lamang ng butas para masaktan ako. Sa huli, napilitan akong pumirma sa mga papeles ng diborsyo. Mas mabuti nang tapusin na ang lahat ng sakit. Pakiramdam ko ay isang malaking tinik ang inalis sa aking lalamunan, ngunit ang sugat ay nanatili. Lumabas ako ng korte, dala ang pakiramdam ng paglaya, ngunit may malalim na sugat sa puso. Ang aking buhay, na binuo ko kasama si Alexis, ay tuluyan ng gumuho. Habang naglalakad ako palayo sa gusali ng korte, kung saan ang aking dating buhay ay formal na nagtapos, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinipigilan ang panibagong pagluha. Nang tingnan ko ang aking telepono, may natanggap akong text mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi ko naaalala na ibinigay ko sa kahit sino ang bagong numero ko. "Hindi ka nag-iisa. Darating ang tamang panahon para sa'yo." Ang mga salita mula sa text message ay tila isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng aking madilim na mundo. "Hindi ka nag-iisa. Darating ang tamang panahon para sa'yo." Sino ito? Sino ang nagmamalasakit sa akin na alam ang bago kong numero? Hindi ko maintindihan. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang kaunting init sa aking malamig na puso. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang proseso ng paghilom. Kumuha ako ng apartment sa kabilang kanto ng syudad, malayo sa dating buhay ko, kasama si Alexis. Pinilit kong kalimutan ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangit na alaala. Kailangan kong bumangon para sa sarili ko. Ang bawat araw ay isang hamon. Naghahanap ako ng trabaho at sa awa ng Diyos, nakakita ako sa isang maliit na accounting firm. Kahit mahirap ang simula, pinilit kong maging abala. Ayaw kong bigyan ng pagkakataon ang sarili kong mag-isip, mag-alala, o masaktan muli. Ngunit may mga kakaibang bagay na nangyayari. May mga anonymous na regalo na dumarating sa aking apartment. Isang bouquet ng sariwang bulaklak na may kasamang card na nagsasabing, "Ang bawat pagsubok ay magdadala sa iyo sa isang mas magandang bukas." Isang araw, may nakita akong kahon ng aking paboritong kape at mga libro sa aking doorstep. Walang pangalan, walang anumang pahiwatig kung sino ang nagpadala. Nagtataka ako, ngunit sa parehong oras, naramdaman ko ang pag-aalala. Sino kaya ito? Ang misteryosong nag-text? Naghahanap ba siya ng anumang kapalit? O meron ba siyang masamang motibo?
Sa kabila ng aking pagdududa, hindi ko maitatatwa na ang mga munting regalo na yon ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Pakiramdam ko, mayroong nagmamalasakit sa akin kahit hindi ko alam kung sino. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa isang coffee shop malapit sa apartment ko. Umupo ako sa isang sulok, umiinom ng kape, at nagbabasa ng libro. Nais ko lang mapag-isa. Ngunit hindi ko inaasahan na mayroong lalaking lalapit sa aking mesa. "Excuse me, miss? Pwede ko bang makuha ang upuan na yan?" Tanong ng isang lalaki. May ngiti sa mga labi. Tiningnan ko siya. May katangkaran, maputi, at may kakaibang kinang sa mga mata. May dala siyang lapel na may pangalan, Julius. "Ay oo naman," sagot ko. Mabilis kong inilipat ang aking bag at libro. "Salamat," anya, at umupo sa bakanteng upuan sa tapat ko. "Ikaw yung laging nakikita ko rito, di ba? Madalas kang umiinom ng kape rito." Bigla akong nagulat. "Ah, oo. Dito lang ako nakakahanap ng kapayapaan." Tumango siya. Ang kanyang ngiti ay nakakagaan ng loob. "Ako nga pala si Julius. Ikaw?" "Mitch?" sagot ko. "Nice to meet you, Mitch. Para kang laging may malalim na iniisip. Okay ka lang ba?" Tanong niya na may tono ng pag-aalala. Hindi ko inaasahan ang ganoong tanong mula sa isang estranghero. Ngunit sa paraan ng kanyang pagtatanong, naramdaman ko ang sincerity. "Ah, oo. Okay lang. Marami lang pinagdadaanan." Tipid kong sagot. Hindi siya nagtanong pa. Sa halip, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang araw, sa kanyang trabaho bilang isang architect. Narinig ko ang bawat detalye at sa bawat kwento niya, unti-unting lumuluwag ang aking pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang safe ako kasama siya. Simula noon, madalas kaming nagkikita sa coffee shop. Naging kaibigan ko siya. Si Julius ay mabait, maalalahanin, at hindi siya nagdududa sa akin. Hindi siya nagtatanong tungkol sa nakaraan ko, ngunit palagi siyang naroon upang makinig. Sa bawat araw na nakakasama ko siya, unti-unting gumagaling ang aking mga sugat. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi galing sa trabaho, nakita ko sa aking pintuan ang isang bulaklak na may kasamang liham. Para sa babaeng malakas at karapat-dapat sa lahat ng pag-ibig sa mundo. Wala pa ring pangalan. Sa isang iglap, tumingin ako sa kaliwa. Pagkatapos ay sa kanan. Walang tao. Bigla kong naisip si Julius. Siya ba ang misteryosong taga-suporta? Hindi ko alam kung bakit. Ngunit may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Nang gabing iyon, habang umiinom ako ng tsa at nagbabasa, binuksan ko ang aking telepono. Napansin ko ang isang post sa social media. Si Alexis, kasama si Clara. Magkatabi silang nakangiti, tila ipinagmamalaki ang kanilang bagong buhay. May caption pa na, "Masaya kami, salamat sa bagong simula." Napangiti ako ng mapait. Ang kanilang bagong simula ay ang katapusan ng aking mundo. Ngunit habang tinititigan ko ang kanilang mga mukha, hindi ko na naramdaman ang dati kong sakit. Sa halip, naramdaman ko ang kaunting pag-asa. Si Julius, ang mga bulaklak, ang mga libro. Baka may bagong simula din para sa akin. Ang bawat ngiti ni Julius ay parang sinag ng araw na nagpapainit sa aking malamig na mundo. Ang kanyang presensya ay tila isang kanlungan, isang lugar kung saan ako maaaring maging totoo. Walang maskara, walang takot na husgahan. Sa bawat araw na nakakasama ko siya, unti-unting nawawala ang aking pagdududa, ang aking takot. Ngunit hindi ito madali. Ang mga sugat ng nakaraan ay malalim pa rin at ang bawat hakbang patungo sa pagtitiwala ay puno ng pag-aalinlangan. Madalas na kaming nagde-date ni Julius. Hindi bongga. Simple lang. Isang hapunan sa paborito naming karinderya, paglalakad sa parke, o kaya'y panonood ng pelikula sa bahay niya. Sa bawat sandali, nararamdaman ko ang kakaibang kilig na matagal nang nawala sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal,
At sa tuwing tinititigan niya ako, pakiramdam ko ay mahalaga ako. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, bigla siyang nagsalita. Mitch, may gusto sana akong itanong sa'yo. Kinabahan ako. Ano yon, Julius? Sino yung nagpadala sa'yo ng bulaklak sa opisina mo nung nakaraang linggo? Tanong niya. May ngiti sa mga labi, ngunit may bahid ng panunukso. Bigla akong nagulat. Paano niya nalaman? Ang mga anonymous na regalo? Nilingon ko siya, hindi makapaniwala. Ikaw? Tumawa siya. Guilty as charged? Sana nagustuhan mo. Nakita ko kasi na parang malungkot ka noon. Kaya naisip ko, baka makatulong ang kaunting bulaklak para sumaya ka. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang lalaking ito, ang kanyang kabaitan ay walang hanggan. Ang misteryosong taga-suporta ay si Julius pala. Biglang naramdaman ko ang isang mainit na agos ng emosyon sa aking dibdib. Salamat, Julius, ang tanging nasabi ko, at naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Salamat sa lahat. Niyakap niya ako. Walang anuman, Mitch, basta ikaw. Handa akong gawin ang lahat para makita kang masaya. Sa kabila ng kanyang kabaitan at pagmamahal, mayroon pa ring malalim na bahagi sa akin na natatakot. Ang mga salita ni Alexis, wala kang silbi dahil hindi ka makapagbigay ng anak, ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ang aking dating sakit sa puso na pinaniwalaan kong dahilan ng aking kawalan ng kakayahang magkaanak ay parang isang anino na sumusunod sa akin. Isang hapon, habang naglalakad kami sa parke, nagpasya akong ipagtapat sa kanya ang lahat. Julius, may gusto akong sabihin sa'yo. Isang bagay na kailangan mong malaman bago pa tayo tuluyang lumalim. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-aalala. Ano yon, Mitch? Huwag kang mag-alala. Handa akong makinig. Kinuha ko ang kanyang kamay. Noon, may problema ako sa puso. Hindi malala. Pero kinailangan kong sumailalim sa ilang operasyon. At ang sabi ng mga doktor, mahihirapan daw akong magkaanak. Ito ang naging dahilan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit kami naghiwalay ng asawa ko. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pag-unawa. Hindi ko nakita ang pagkabigla o ang panghihinayang. Mitch, malumanay niyang sabi, kung totoo man yan, hindi ko nakikita na problema yan. Ang mahalaga ay ikaw. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin sa isa't isa. Kung hindi ka makapagkaanak, then we can adopt. Kung hindi man mangyari yon, sapat na sa akin ang ikaw lang. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nakabase sa kung kaya mong maging ina. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ang kanyang mga salita ay parang balsam sa aking sugatang puso. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang init at ang kanyang pagmamahal. Sa pagkakataong yon, alam kong karapat-dapat ako sa pagmamahal. Ngunit hindi pa rin nawawala ang aking pangamba. Kahit natanggap ni Julius, paano kung biglang magbago ang isip niya? Paano kung dumating ang panahon na gusto niya na talaga ng sarili niyang anak? Ang mga tanong na iyon ay patuloy na bumabagabag sa akin. Isang araw, habang nasa trabaho ako, may dumating na delivery. Isang malaking bouquet ng pula at puting rosas. May card. Huwag mong hayaang sirain ng nakaraan ang iyong kinabukasan. Ang lahat ay magbabago. Muli, walang pangalan. Pero alam kong si Julius iyon. Napangiti ako. Nang gabing iyon, habang nag-uusap kami ni Julius sa telepono, sinabi niya, Mitch, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo o kung anong mga kasinungalingan ang ibinato sa'yo. Pero tandaan mo to, karapat-dapat ka sa lahat ng pagmamahal sa mundo. At nandito ako para ibigay yan sa'yo. Niyakap ko ang aking telepono. Ang kanyang mga salita ay nakapagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Ngunit habang nagpaplano kami ng isang weekend getaway, naisipan kong i-check ang aking social media. Biglang may nakita akong post. Isang larawan ni Clara nakatayo sa labas ng isang klinik
May hawak na folder at may caption na, "Simula ng isang bagong kabanata." Tiningnan ko ang lokasyon ng klinik. Malapit ito sa bahay ko at hindi ko mapigilan ang kakaibang kaba na bumalot sa akin. Ang larawan ni Clara sa social media kasama ang caption na, "Simula ng isang bagong kabanata," ay nagdulot ng matinding kaba sa akin. Anong bagong kabanata? At bakit malapit sa apartment ko ang klinik na yon? Nag-iba na ang pakiramdam ko sa tuwing nakikita ko ang anino ng kanyang presensya. Hindi ko man lang binlock si Clara sa social media dahil gusto kong maging handa sa anumang balak niya. Alam kong hindi siya titigil sa paninira. Hindi ako nagkamali. Isang araw, habang naglalakad ako papasok sa trabaho, narinig ko ang bulungan ng ilang kaopisina. Alam mo ba, siya daw yung dating asawa ni Alexis, yung lalaking nanloloko. Oo nga. At ang sabi-sabi, baog daw kaya iniwan. Ang mga salitang yon ay parang matatalim na kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Nanginginig ang aking mga kamay. Lumapit ako sa kanila. Pinilit na maging kalmado. "Excuse me, may problema ba kayo?" Bigla silang natahimik at nagkatinginan, puno ng hiya. Ang mga bulungan ay nagpatuloy sa buong araw. Ramdam ko ang mga tingin, ang mga mapanuring tingin. Alam kong si Clara ang nasa likod nito. Siya lang ang may alam ng lahat ng detalye at ang may motibo para sirain ako. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Julius ang nangyari. Galit na galit siya. "Bakit may karapatan silang husgahan ka, Mitch? Hindi nila alam ang pinagdadaanan mo." Wala akong magawa, Julius. Nandoon na ang mga tsismis. Alam ng lahat ang dating sakit ko sa puso at ang mga paninisi ni Alexis. Sagot ko, puno ng lungkot. "Huwag kang mag-alala, Mitch. Hindi ako papayag na saktan ka pa nila. Haharapin ko sila." At tinupad nga ni Julius ang kanyang sinabi. Kinabukasan, lumitaw si Julius sa aking opisina. Mukha siyang seryoso. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa lahat ng bulungan. Naglakad siya papalapit sa akin, hinawakan ang aking kamay, at hinalikan ang aking noo. "Mitch, kailangan nating harapin ito ng magkasama." Anya, nang mag-lunch break, nakita namin si Clara na kasama ang ilang dating kaibigan. Ngumiti siya sa akin ng mapanukso. Hindi ko inaasahan ang gagawin ni Julius. Nilapitan niya si Clara, hinawakan ang braso nito, at seryosong nagsalita. "Clara, tigilan mo na ang paninira kay Mitch." Anya, ang boses niya ay mahinahon ngunit puno ng awtoridad. "Kilala kita. Alam ko ang ginagawa mo. Hindi ka magtatagumpay." Nagulat si Clara. Ang kanyang mapanuksong ngiti ay nawala. "Sino ka ba para pagsabihan ako? Ako ang kasintahan ni Mitch at hindi ko hahayaan na saktan mo siya. Ang mga kasinungalingan mo ay hindi magtatagal. Ang totoo ay lalabas." Sagot ni Julius, puno ng tapang. Naging sentro ng atensyon ang kanilang paghaharap. Ang mga dating kaibigan ni Clara ay nagulat din. Sumingit ako. "Clara, sapat na. Alam ng Diyos ang totoo. At hindi ako natatakot sa'yo." Sa paghaharap na yon, tila nawalan ng lakas si Clara. Ang kanyang masamang balak ay nabisto. Humakbang siya paatras. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. "Hindi pa tayo tapos, Mitch. Hindi pa." Sigaw niya bago umalis, kasama ang kanyang mga kaibigan na tila nahihiya na sa kanya. Niyakap ako ni Julius. "Okay ka lang ba?" Tumango ako. May luha sa aking mga mata. "Salamat, Julius. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Wala yon, mahal. Mahal kita. At handa akong ipaglaban ka." Sagot niya. Pagkatapos ng insidente, unti-unting nawala ang mga bulungan sa opisina. Ang pagtatanggol ni Julius ay nagpakita sa lahat kung gaano niya ako kamahal. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako magpapaapekto sa mga paninira ng nakaraan. Kinagabihan, habang nasa apartment kami ni Julius, sinabi niya sa akin, "Mitch, gusto kong ipagsigawan sa buong mundo
kung gaano kita kamahal. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang pinili ko. Gusto kong magpakasal tayo. Nagulat ako. Ang kanyang proposal ay biglaan, ngunit puno ng sinseridad. Tiningnan ko siya at nakita ko ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Hindi ko na kailangan mag-alinlangan pa. Ito ang lalaking magiging kanlungan ko. Ito ang lalaking karapat-dapat sa akin. Oo, Julius, magpapakasal tayo. Sagot ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aming desisyon na magpakasal ay tila isang pahayag sa buong mundo. Hindi na ako biktima. Lumalaban na ako. Nagpaplano na kami ng simple ngunit makabuluhang kasal. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatanggap ako ng balita. Isang kaibigan namin na may koneksyon sa dating check-up ko sa puso ay tumawag. May importanteng impormasyon daw siya. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, si Alexis ay naghahanap ng kasagutan. Patago niyang sinusundan si Clara. May nararamdaman siyang kakaiba sa babaeng akala niya ay mahal niya. Hindi pa niya alam na ang kapalaran ay may mas malalim na twist para sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit simula ng araw na yun sa korte, nang pirmahan namin ang mga papeles ng diborsyo, may kung anong bahagi sa akin ang hindi mapakali. Masaya ako kay Clara. Oo, dahil naroon siya. Palaging nakangiti at mukhang handang gawin ang lahat para sa akin. Ngunit may isang tinig sa aking isip na patuloy na nagtatanong. Isang tinig na nagsasabing, "Tama ba ang desisyon mo, Alexis?" Nagpatuloy kami ni Clara sa pagtatayo ng aming bagong buhay. Sa panlabas, mukha kaming perpekto. Magkasama sa mga social events, palaging nakangiti sa mga litrato. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may nararamdaman akong kawalan. Hindi na tulad ng dati ang init na nararamdaman ko kay Mitch. Kay Mitch, kahit na may mga problema, mayroong lalim ang aming koneksyon. Kay Clara, tila nasa ibabaw lang ang lahat. At meron pang isang bagay na bumabagabag sa akin, ang kawalan ng anak. Matapos ang ilang buwan namin ni Clara, wala pa rin kaming balita. Noon pa man, ayaw kong pag-usapan ng paksanay ito. Lagi kong ibinabaling ang sisi kay Mitch sa kanyang dating sakit sa puso. Mas madali kasing siya ang sisihin. Ngunit sa mga nagdaang buwan, unti-unting bumalik ang isang matagal ng takot sa akin. Naalala ko ang isang insidente noong ako ay bata pa. Isang aksidente sa sports na nagdulot ng malalang pinsala sa aking reproductive health. Hindi ko kailanman sinabi kay Mitch. Itinago ko ito. Pilit na kinalimutan. Sinigurado kong walang sino mang makakaalam. Ngunit ngayon, bumabalik ang mga alaalang iyon. Isang hapon, habang nag-iisip, natagpuan ko ang aking sarili na nagmamaneho malapit sa dating klinik ng pamilya namin. Naalala ko na doon din nagpakonsulta si Mitch noon tungkol sa kanyang puso. Nagpa siya akong pumasok, kunwari may kukunin lang na lumang record. "Good afternoon, Sir Alexis," bati ng receptionist. "Ano po ang kailangan ninyo?" May gusto lang sana akong tanungin. Tungkol sa mga lumang records. Particular, sa fertility issues. Anya ko? Pilit na ginagawang kaswal ang aking boses. May kakaibang tingin ang ibinigay sa akin ng receptionist. Si Sir po ba?" Napakunot ang noo ko. Ako? Bakit? Kasi po, may record kami rito na may history po kayo ng infertility issue nung kabataan ninyo, sir. Galing sa records ng sports injury ninyo noon. Biglang gumuho ang aking mundo. Ang lahat ng aking kasinungalingan, ang lahat ng aking paninisi kay Mitch, ay unti-unting nagiging abo. Hindi si Mitch, ako pala. Ako ang may problema. Ang aking matagal ng takot ay nagiging katotohanan. Sinubukan kong bawiin ang aking composure. Sige, salamat. May kukunin lang akong ibang record. Lumabas ako ng klinik na parang nakalutang. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ang lahat ng aking ginawa laban kay Mitch, ay biglang bumalik sa akin. Ang pagsisisi ay nagsisimulang sumilay. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong pagmasdan si Clara. Kung ako ang may problema, bakit hindi pa rin siya nagbubuntis?
mas nagiging maingat ako. Napansin ko ang kanyang madalas na paglabas ng mag-isa, ang kanyang mga tawag na tila tinatago niya sa akin. May kutob ako. Isang hapon, habang nagmamaneho ako, napansin ko ang kotse ni Julius. At sa tabi niya, nakaupo si Mitch. Nakangiti sila. Masaya. Kitang-kita ang kakaibang glow sa mukha ni Mitch. Hindi ko mapigilan ang mapait na inggit na bumalot sa akin. Ang babaeng iniwan ko dahil akala ko'y wala siyang silbi ay tila mas masaya pa kaysa sa akin. Nang gabing iyon, sinubukan kong tanungin si Clara. Clara, di ba may pinapatingnan ka? Ano na? Kailan ba tayo magkaka-baby? Napakunot ang noo niya. Bakit? Nagmamadali ka ba, Alexis? Hindi naman madali yan. Hindi. Gusto ko lang malaman. Gusto ko na ng sarili kong pamilya. Gusto ko ng anak. Ang kanyang reaksyon ay kakaiba. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Basta, makakaasa ka, Alexis. Magkaka-baby tayo. Hindi ko gaanong pinaniwalaan ang kanyang sinabi. Ang aking pagdududa ay lumalalim. Sino ba talaga si Clara? Ano ba talaga ang motibo niya? Kinabukasan habang nasa trabaho ako, may dumating na text message sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Ang katotohanan ay masakit, Alexis, at hindi ito kailanman magtatago. May kasama itong larawan. Isang larawan ni Mitch na lumalabas mula sa OBGYN clinic na may ngiti sa mga labi at mukhang buntis. Nabigla ako. Ang telepono ko ay halos mahulog mula sa aking kamay. Buntis si Mitch? Imposible. Sinabi ko sa kanya na baog siya. Ginawa kong dahilan iyon para iwanan siya. Ngunit ang larawan na yon ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang katotohanan ay parang isang suntok sa aking dibdib. Napakasakit. Napakabigat. Habang nakatingin ako sa larawan ni Mitch, na tila nagliliwanag sa kanyang bagong buhay, narinig ko ang bulungan ng aking mga kaopisina. Alam mo ba? Buntis na raw si Mitch, yung dating asawa ni Alexis. Ang ganda ng karma, no? Hindi ko na narinig ang anumang sinasabi ng aking mga kaopisina. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pintig ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Buntis si Mitch. Ang babaeng iniwan ko dahil sa akala kong problema niya sa pagbubuntis ay ngayon ay magkakaroon ng anak. At ako na nagpakita ng kumpiyansa sa aking sarili. Ako na nanisi sa kanya ay ngayon ay humaharap sa katotohanan ng aking sariling kapintasan. Ang telepono ko ay halos mahulog mula sa aking kamay. Ang larawan ni Mitch na tila nagliliwanag sa kanyang bagong buhay ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ang aking mundo ay biglang gumuho sa isang iglap. Hindi lang ang karma ang sumampal sa akin, kundi ang katotohanan na naging ganito ako, kabilis na magkamali. Napakasakit, napakabigat. Nagsimula akong magduda sa lahat. Kung baog ako at buntis si Mitch, ano pa ang silbi ng lahat ng aking ginawa? Ang pag-iwan kay Mitch, ang pagpili kay Clara, lahat ay parang isang malaking pagkakamali. Agad kong pinuntahan si Clara. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Pagdating ko sa aming bahay, nakita ko siyang kalmado lang, nanonood ng TV. Clara, tawag ko. Nanginginig ang boses ko. Oh, Alexis, ang aga mo ata ngayon. Sagot niya, walang bahid ng pag-aalala. Buntis ba talaga tayo, Clara? Diretsahan kong tanong. O ginagawawa mo lang ako? Nagulat siya. Ano bang sinasabi mo, Alexis? Bakit ka naman nagdududa? Kasi may nalaman ako. Tungkol sa akin. At tungkol kay Mitch. Buntis siya, Clara. At hindi ako ang may problema, kundi ako. Sumabog ang aking galit. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang kanyang inosenteng ekspresyon. Napalitan ito ng galit at takot. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Nagsisinungaling sila. Hindi na ako maniniwala sa'yo, Clara. May kutob na ako. Ang mga paglabas mo,
Ang mga tinatago mong tawag, may iba ka bang tinatago sa akin? Ang kanyang katahimikan ay sapat na. Alam ko na. Alam kong tama ang aking kutob. Sumagot ka, Clara. Buntis ka ba talaga? O niloloko mo lang ako para sa pera ko? Sigaw ko. Hindi na mapigilan ng galit. Bigla siyang sumigaw. Fine. Hindi ako buntis, Alexis. Akala mo ba madaling panindigan ang lalaking baog? Sino ba ang gugustong magkaroon ng pamilya sa'yo? Para akong sinaksak sa puso. Hindi lang ang panlilinlang niya ang sumakit, kundi ang kanyang mga salita. Ang aking insecurity, ang aking takot sa pagiging baog, ay muling ginamit laban sa akin. Si Clara, ang babaeng akala ko ay mahal ako, ay ginagamit lang ako. Kaya mo ako sinama, ha? Kaya ka lumapit sa akin? Para sa pera ko? Para sa posisyon ko? Tumawa siya ng mapait. Ano pa nga ba, Alexis? Akala mo ba gusto kita? Gusto ko lang ng buhay na dapat ay akin. Ang buhay na meron si Mitch. Ang lahat ng meron kayo gusto kong kunin. Doon ako tuluyang nawasak. Ang lahat ng aking desisyon ay naging isang malaking bangungot. Naiwan ako ni Clara. Dala ang aking karangalan at ang aking pera. Ang bahay na akala ko ay puno ng bagong simula ay ngayon ay puno ng kasinungalingan at kapaitan. Samantala, sa kabilang banda ng syudad, si Mitch ay nabubuhay sa kanyang pinapangarap na buhay. Matapos ang kanyang pagpapatingin sa doktor, kumpirmado na ang kanyang pagbubuntis. Malusog siya. Malusog ang kanyang baby. Hindi totoo ang lahat ng paninisi ni Alexis. Kahit na may bahid pa rin ng takot at pag-aalinlangan, niyakap niya ang balita ng kanyang pagbubuntis. Ito ang patunay na hindi siya baog, na may kakayahan siyang maging ina. Masayang ibinalita niya kay Julius ang kanilang blessing. Julius, buntis ako. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng saya. Niyakap siya ni Julius ng mahigpit. Alam ko, Mitch. Alam kong mangyayari ito. Ang Diyos ay mabuti. Ang kanilang kagalakan ay hindi maikukumpara. Nagplano sila ng gender reveal party, kasama ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan na naging suporta sa kanila. Sa bawat ngiti ni Mitch, sa bawat halik ni Julius, ang kanilang pagmamahalan ay lalong lumalalim. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, si Alexis ay nag-iisa sa kanyang bahay. Ang kanyang telepono ay walang ring. Ang kanyang mga kaibigan ay tila nawala. Wala na si Clara. Wala na ang kanyang bagong buhay. Ang tanging naroon ay ang kanyang pagsisisi, ang kanyang galit, at ang kanyang matinding pagkatalo. Tinignan niya ang kanyang telepono. Isang balita ang lumabas. Isang larawan ni na Mitch at Julius, nakangiti, na ipinapakita ang kanilang baby bump. Ang caption ay, inaasam na pagbubuntis. Mitch at Julius naghahanda na sa kanilang bagong kabanata. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Mitch ay parang isang malakas na suntok sa aking sikmura. Gumuho ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ang mga kasinungalingan, ang paninisi, ang pagtataksil. Lahat ng yun ay bumalik sa akin, mas matindi kaysa dati. Hindi lang ang pagkabigo ang nararamdaman ko, kundi ang matinding galit kay Clara. Ginawa niya akong tanga. Niloko niya ako. Hindi ko na kaya pang manatili sa bahay. Nagmaneho ako papunta sa kondo ni Clara. Kailangan naming maghaharap. Kailangan kong ipaalam sa kanya kung gaano ko siya kinamumuhuyan. Pagdating ko doon, naroon siya, kalmado lang. Nanonood ng TV, may dala siyang baso ng alak. Tila wala lang sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa. Clara! Sigaw ko. Ang boses ko ay puno ng galit at pighati. Nagulat siya. Alexis, bakit ka narito? Bakit ako narito? Hindi ka pa ba tapos sa panlilinlang mo? Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang totoo? Na niloloko mo lang ako? Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ngunit may bahid pa rin ng pagkukunwari. Ano bang pinagsasasabi mo? Narinig ko ang lahat. Ang pagpapanggap mo, ang kasinungalingan mo na buntis ka, at ang paggamit mo sa akin para sa pera ko.
Para sa inggit mo kay Mitch. Sumabog ang aking galit. Bigla siyang natawa ng mapait. Oh, kaya pala. Nalaman mo na. So what, Alexis? Akala mo ba gugustuhin kong magkaanak sa'yo? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Ang lalaking baog, nang iwan ng asawa, tapos ngayon nagsisisi? Kung hindi ka baog, edi sana pinakasalan mo na ako. Kaso, wala. Wala kang silbi. Ang kanyang mga salita ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking puso. Sa lahat ng aking buhay, hindi ko inakala na may taong gaganito sa akin. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko matapos kong iwanan si Mitch ay mas malala pa pala. Mas masahol pa kaysa sa isang kontrabida sa pelikula. At ikaw? Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sa tingin mo ba mahal kita? Hindi, Alexis. Ginagamit lang kita. Gusto ko lang kuhanin ang lahat nang meron si Mitch. Ang buhay niya, ang pera niya, ang pangalan niya. Gusto ko lang na masaktan siya, tulad ng pagkasakit na naramdaman ko noong naging mas maganda ang buhay niya kaysa sa akin. Doon ko nakita ang kanyang tunay na kulay, ang kanyang pagiging makasarili, ang kanyang inggit, ang kanyang matinding galit. Ang lahat ng kanyang mga balak ay lumabas. Wala kang kwenta. Sigaw ko. Wala kang ginawa, kundi sirain ang buhay ko. Wala kang awa. Tumawa siya. Ako? Ang walang awa? Ikaw? Ano ka? Iniwan mo ang asawa mo dahil sa isang kasinungalingan. Tinapakan mo ang pagkatao niya. Hindi ka karapat-dapat sa kahit sino man. Sa gitna ng aming pagtatalo, biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Clara at nakita ko ang ilang lalaki na nakatayo doon. May hawak silang mga papeles. Sir Alexis, narito po kami para kumpiskahin ang inyong mga ari-arian. May utang po kayo sa bangko at ang lahat ng inyong business transactions ay may irregularities, sabi ng isang lalaki. Nagulantang ako. Utang? Irregularities? Ano ang nangyayari? Anong sinasabi ninyo? Wala akong utang. Sigaw ko puno ng pagkalito. Ay oo nga pala Alexis, nalimutan kong sabihin sa'yo. Sabi ni Clara, may mapanuksong na mamaksong ngiti. Ako ang nag-handle ng lahat ng financial transactions mo. At ako rin ang nagplano ng lahat ng ito. Babayaran ko ang lahat ng utang mo at babayaran ko ang mga taong gumawa ng lahat ng ito. At ikaw, Alexis, maiiwan kang wala. Walang-wala. Ang kanyang mga salita ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Nagplano siya ng lahat. Sinira niya ang lahat ng aking kayamanan, ang lahat ng aking pinaghirapan, ay kinuha niya sa isang iglap. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay gumuho. Ang aking pamilya, ang aking karangalan, ang aking kayamanan. Lahat ay nawala. Naiwan ako na mag-isa, walang pera at walang dignidad. Ang karma ay sumisingil. Habang naglalakad ako papalabas ng kondo ni Clara, ang aking mga mata ay puno ng luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagsisisi at galit. Naglakad ako nang walang direksyon sa gitna ng madilim na gabi. Biglang may nakita akong TV sa isang tindahan. Nagbabalita. Isang larawan ni na Mitch at Julius. Nakangiti sila. Hawak ang ultrasound photo ng kanilang baby. Isang bagong pag-asa. Bagong simula. Mitch at Julius. Lumalago ang pamilya. Hindi ko na kinaya. Ang lahat ng aking mga pagkakamali ay bumalik sa akin. Ang babaeng pinagkaitan ko ng kaligayahan ay ngayon ay nabubuhay sa kanyang pinapangarap na buhay. At ako, naiwan akong mag-isa, sa dilim, puno ng pagsisisi. Ang bawat tawanan ng aming anak na si Leo ay parang musika sa aking pandinig. Ang bawat yakap ni Julius ay tila nagpapagaling sa lahat ng aking sugat. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan. Isang buhay na puno ng pagmamahal, kapayapaan,
at katuparan. 8 buwan na si Leo ngayon. Ang bawat araw na nakikita ko ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na tila nagtatanong sa mundo, ay nagpapatunay na ang lahat ng sakit na dinanas ko ay may kapalit. Hindi totoo ang lahat ng paninisi ni Alexis. Hindi ako baog. Binigyan ako ng Diyos ng isang anghel na magpapatunay sa aking pagiging ina. Si Julius, ang naging pinakamahusay na asawa at ama. Palagi siyang naroon para sa akin, sa aming anak. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan at ang kanyang suporta ay walang katapusan. Sa tuwing nakikita ko siyang karga si Leo o nakikita ko ang pagmamahal sa kanyang mga mata, napupuno ako ng pasasalamat. Ang aming bahay ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Madalas kaming dinadalaw ng aming mga kaibigan at kapamilya. Sa bawat pagtitipon, nararamdaman ko ang init ng kanilang pagsuporta. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Isang hapon, habang nilalaro ko si Leo sa sala, naisipan ko si Alexis. Ang balita tungkol sa kanyang pagbagsak, ang panlilinlang ni Clara, lahat ng yon ay umabot sa akin. Hindi ko maitatanggi na sa simula, naramdaman ko ang kaunting paghihiganti. Karma. Ang lahat ng kanyang ginawa ay bumalik sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang galit. Napalitan ito ng awa. Awa para sa isang lalaking naging biktima ng kanyang sariling pagkakamali. Awa para sa isang lalaking pinili ang kasinungalingan at pagtataksil kaysa sa tunay na pagmamahal. Sinabi ko kay Julius ang nararamdaman ko. Julius, minsan naiisip ko si Alexis. Hindi ko alam. Parang naaawa ako sa kanya. Hinawakan niya ang aking kamay. Normal lang yan, mahal. Hindi ibig sabihin na pinapatawad mo siya, kundi pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa galit. At iyon ang mahalaga. Ang kanyang mga salita ay nakapagbigay sa akin ng kapayapaan. Oo, pagpapatawad. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Hindi para kalimutan ang sakit, kundi para palayain ang aking puso mula sa anumang kapaitan. Isang araw, nagpasya kaming ipagdiwang ang unang kaarawan ni Leo. Inimbitahan namin ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ang hardin ay puno ng mga dekorasyon, mga tawanan, at mga bata na naglalaro. Masayang-masaya ang lahat. Habang nagkakasiyahan ang lahat, biglang may nakita akong anino sa malayo, sa labas ng bakod ng aming bahay. Isang lalaki. Nakatayo siya doon, nakatingin sa amin. Hindi ako nagkakamali. Si Alexis. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at panghihinayang. Hindi na siya ang dating Alexis na mayabang at puno ng kumpiyansa. Isa na siyang anino ng dating siya. Nanonood siya sa aming pamilya, sa pamilyang minsang naging kanya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi ako nakaramdam ng galit. Sa halip naramdaman ko ang awa. Sa isang iglap, nagtama ang aming mga mata. Hindi siya umiwas. Tinitigan niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang kanyang pagsisisi. Dahan-dahan, tumalikod siya. Naglakad palayo, papalayo, hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Ang kanyang pagdating ay tila isang huling paalala ng nakaraan. Ngunit sa parehong oras, ito ay isang paalala kung gaano kalayo na ang aking narating. Hinawakan ni Julius ang aking kamay. Okay ka lang ba, mahal? Ngumiti ako. Oo, okay na ako. Sa wakas, malaya na ako. Ilang linggo matapos ang kaarawan ni Leo at ang pagpapakita ni Alexis sa aming bahay, may natanggap akong tawag, isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako kung sasagutin, ngunit sa huli, sinagot ko. Mitch? Isang pamilyar na boses ang narinig ko, si Alexis. Alexis, bakit ka tumawag? Tanong ko. Kalmado ang aking boses. Gusto sana kitang makausap, Mitch. Gusto kong magkita tayo. Kahit saglit lang. Ang kanyang boses
ay puno ng pighati at pagpapakumbaba. Bakit, Alexis? Ano pa bang pag-uusapan natin? Gusto ko lang magpaliwanag. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng kumawadaw sa lahat ng aking nagawa. Kung okay lang sa'yo. Anya, nag-alinlangan ako. Ngunit sa aking puso, alam kong kailangan naming tapusin ito. Kailangan kong harapin siya. Hindi para magalit, kundi para tuluyan ng isara ang kabanatang ito ng aking buhay. Sige, Alexis, magkita tayo sa coffee shop kung saan ako madalas dati. Sagot ko. Ngunit sandali lang at walang drama. Pagdating ko sa coffee shop, naroon siya, nakaupo sa isang sulok, nakayuko. Payat na siya, ang kanyang buhok ay medyo magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi na siya ang dating Alexis na mayabang at puno ng kumpiyansa. Umupo ako sa tapat niya. Ano bang gusto mong sabihin, Alexis? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mitch, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng aking nagawa. Sa panlilinlang ko, sa paninisi ko, sa pag-iwan ko sa'yo, sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Ang kanyang mga salita ay totoo. Naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang boses. Walang pagtatago, walang pagkukunwari. Alam ko na ngayon na ako ang may problema, Mitch. Hindi ikaw. Alam ko na ngayon na ang pagiging baog ko ang dahilan ng lahat ng ito. At dahil sa aking pagiging makasarili, ginamit kita. Sinira ko ang buhay mo. Sinira ko ang lahat. Napakabigat ng kanyang confession. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ko siyang sisihin ako. Hinayaan ko siyang tapakan ang pagkatao ko. Ngunit ngayon, narito siya, inaamin ang kanyang pagkakamali. Si Clara, niloko niya rin ako, Mitch. Ginamit niya anak ko. Kinuha niya ang lahat ng aking kayamanan. Ngayon wala na ako. Wala na ang lahat. Ang karma ay sumisingil. Tiningnan ko siya. Wala na akong nararamdamang galit. Sa halip, naramdaman ko ang awa. Isang malalim na awa para sa isang lalaking naging biktima ng kanyang sariling mga kasalanan. Alexis, malumanay kong sabi, matagal na akong nakapagpatawad. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Hindi ko man makalimutan ang sakit na dinulot mo, ngunit pinapalaya ko na ang aking sarili mula sa galit. At masaya na ako ngayon. May pamilya na ako, may anak na ako, at natagpuan ko ang pagmamahal na hinahanap ko. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Masaya ako para sa iyo, Mitch. Sa totoo lang, deserve mo ang lahat ng kaligayahan. Sana ay mapatawad mo ako balang araw sa lahat ng aking nagawa. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang larawan. Isang larawan namin noong masaya pa kami, bago ang lahat ng trahedya. Sa likod nito, may nakasulat, "Patawarin mo ako, Mitch." Inabot niya ito sa akin. Ito ang huling alaala na meron ako sa iyo. Ingatan mo. Kinuha ko ang larawan. Ang aming mga mukha ay nakangiti, puno ng pag-asa. Napakasarap balikan. Ngunit alam kong ang kabanatang iyon ay sarado na. Salamat, Alexis. Ang tanging nasabi ko. Tumayo siya. Kung gayon paalam, Mitch. Sana ay maging masaya ka. Sana ay makahanap ka ng kapayapaan sa buhay mo. Naglakad siya palayo. Hindi na siya lumingon. Ang kanyang paglisan ay tila isang huling pagtatapos sa aming kwento. Naiwan ako doon. Hawak ang larawan na may halo-halong emosyon, kaligayahan, kapayapaan, at isang bahid ng lungkot para sa isang buhay na hindi nangyari. Ngunit sa gitna ng lahat, naramdaman ko ang paglaya. Malaya na ako sa galit, sa sakit, sa nakaraan. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang aking pamilya, ang aking anak, at ang aking bagong simula kasama si Julius. Ang bawat taon ay lumilipas na,
Tila isang pahina sa isang magandang aklat. Si Leo, ang aming munting anghel, ay lumalaki na. Ang kanyang mga ngiti ay nagdudulot ng kagalakan sa bawat araw at ang kanyang mga tanong ay nagbibigay ng bagong pananaw sa buhay. 3 taong gulang na siya ngayon at ang aming pamilya ay puno ng sigla at pagmamahalan. Si Julius, ang aking mahal na asawa, ay patuloy na nagiging haligi ng aming pamilya. Ang kanyang pagmamahal ay walang patid. Ang kanyang suporta ay walang hanggan. Magkasama naming binuo ang aming tahanan, isang lugar kung saan ang bawat miyembro ay nararamdaman ang pagtanggap at pagmamahal. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa bawat araw na kasama ko siya. Hindi lang si Leo ang aming biyaya. Makalipas ang 2 taon, binigyan kami ng Diyos ng isa pang anak, isang babae na pinangalanan naming Mia. Ang pagdating ni Mia ay nagdala ng mas maraming kagalakan sa aming buhay. Ngayon, kumpleto na ang aming pamilya. Ang pangarap kong magkaroon ng malaking pamilya ay natupad sa isang paraan na hindi ko kailanman inakala. Ang lahat ng sakit at pagsubok na pinagdaanan ko ay tila naglaho na. Ang dating Mitch na puno ng takot, pagdududa at kapaitan ay nawala na. Pinalitan ito ng isang Mitch na matatag, puno ng kumpiyansa at masaya. Ang aking karanasan ay naging inspirasyon. Madalas akong iniimbitahan sa iba't ibang forum at event, lalo na sa mga women's group, upang ibahagi ang aking kwento. Nagsasalita ako tungkol sa pagbangon mula sa pagkabigo, sa paghahanap ng lakas sa gitna ng sakit at sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang aking kwento ay nagiging simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan na nakaranas din ng panlilinlang at pagkabigo. Hindi ang dulo ng mundo ang pagtatapos ng isang relasyon, sabi ko sa isang pagkakataon. Sa halip, ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang pagkakataon upang muling tuklasin ang sarili at upang mahanap ang tunay na kaligayahan sa tamang tao, sa tamang panahon. Ang bawat ngiti ng mga kababaihan na nakikinig sa akin ay nagbibigay sa akin ng panibagong lakas. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa, na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon anuman ang pagsubok na dumating. Si Julius ay proud sa akin. Mahal, ikaw ang inspirasyon ng maraming tao, anya. Ikaw ang inspirasyon ko, Julius, sagot ko. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Nagkaroon kami ng isang matatag na pundasyon sa aming buhay. Ang aming negosyo ni Julius ay lumago. Ang aming mga anak ay malusog at masaya. Ang lahat ay tila nasa ayos. Isang araw, habang kinukwentuhan ko si Leo at Mia tungkol sa buhay at pag-ibig at kung paano ko nakita ang kanilang ama, may narinig kaming katok sa pinto. Nakatingin sa akin si Julius na may pagtataka. Hindi kami naghihintay ng bisita. Binuksan niya ang pinto. Isang matandang babae ang nakatayo doon, may dalang lumang sulat sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang lihim. Magandang hapon po. Bati ni Julius. Ano po ang kailangan ninyo? Tumingin sa akin ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin. Narito ako para kay Mitch. May gusto akong ibigay sa kanya. Isang mensahe mula sa nakaraan. Hindi ko inaasahan ang pagdating ng matandang babae. Sino siya? Anong mensahe mula sa nakaraan? Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit mayroon ding kakaibang pag-asa. Lumapit ako sa pinto. Pakiramdam ko ay may mahalagang bagay siyang ihahayag. Ako po si Mitch, sabi ko sa kanya. Ano po ang maitutulong ko? Iniabot niya sa akin ang isang lumang sulat na tila matagal nang itinago. Ito ay para sa'yo. Galing ito sa anak ko. Matagal na niyang gustong ibigay sa'yo, pero nahihiya siya. Nagtataka ako. Sino po ang anak ninyo? Si Alexis. Sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig.
Ako ang nanay ni Alexis. Nagulat ako. Ang nanay ni Alexis. Ito ang kanyang ina na matagal nang hindi ko nakita at ngayon ay narito, may dalang mensahe. Patawarin mo kami, Mitch. Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko na ituro ng maayos sa anak ko ang kahalagahan ng katapatan. At ngayon, nagbabayad siya sa lahat ng kanyang pagkakamali. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hinawakan ko ang sulat. Huwag mong basahin kung ayaw mo, Anya. Pero gusto lang niyang humingi ng tawad. At gusto niyang malaman mo na masaya siya para sa'yo. Na nakikita niyang masaya ka na. Niyakap ko ang matandang babae. Hindi ako nakaramdam ng galit sa kanya. Sa halip naramdaman ko ang pag-unawa at awa. Pareho kaming biktima ng mga pagkakamali ni Alexis. Salamat po. Ang tanging nasabi ko, umiling siya. Wala yon, Mitch. Deserve mo ang lahat ng kaligayahan. Alam kong nakita mo na ang tunay na pagmamahal. Alagaan mo ang pamilya mo. Nagpaalam siya at umalis. Dala ang kanyang mga lungkot at pagsisisi. Naiwan ako doon. Hawak ang sulat mula kay Alexis. Binuksan ko ang sulat. Ang kanyang handwriting. Ang kanyang mga salita. Mitch, kung nababasa mo ito, siguro ay matagal na kitang hindi nakikita. Gusto ko lang sabihin na nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa lahat ng aking nagawa. Niloko kita, sinaktan kita, at sinira ko ang ating pamilya. Akala ko, mas magiging masaya ako nang wala ka. Pero, mali ako. Ngayon, wala na ako. Wala na ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita ko ang iyong kaligayahan. Nakita ko ang iyong pamilya. At alam kong karapat-dapat ka sa lahat ng iyon. Patawarin mo ako, Mitch. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Sana, kung saan ka man naroon, ay makita mo ang kapayapaan na hinahanap mo. At sana, matutunan mong magmahal muli dahil deserving ka. Paalam, Mitch. Mag-ingat ka. At salamat sa lahat. Ang kanyang sulat ay nagtapos sa isang simpleng pirma. Alexis. Niyakap ko ang sulat. Hindi na ako umiyak. Sa halip naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. Ang huling kabanata ng aming kwento ay sarado na. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit, lahat ay nawala. Tumingin ako kay Julius na naroon, nakangiti. Si Leo at Mia ay naglalaro sa sala. Puno ng tawanan. Ito ang aking buhay ngayon. Ito ang aking pamilya. Okay ka lang ba, mahal? Tanong ni Julius. Ngumiti ako. Oo, Julius, okay na okay ako. Sa wakas, malaya na ako. Lumabas kami sa hardin. Niyakap ko si Julius ng mahigpit. Si Leo at Mia ay tumakbo papalapit sa amin. At niyakap din kami. Ang araw ay lumulubog. Ang langit ay puno ng iba't ibang kulay. Isang magandang pagtatapos sa isang araw. Isang magandang pagtatapos sa isang kabanata ng aking buhay. Ang bawat pagsubok ay nagdala sa akin sa puntong ito. Ang bawat luha ay naging aral. At ang bawat pagbangon ay nagpatunay sa aking lakas. Hindi ang pagtatapos ang mahalaga, kundi ang bawat hakbang patungo sa tunay na kaligayahan. At sa wakas, natagpuan ko ito. Nasaan ka man, Alexis, sana'y mahanap mo rin ang iyong kapayapaan. Apasan ko.